Si Milan ay 24 years old. Nakatira sa isang liblib na baryo na malayo sa bayan. Payak lamang ang pamumuhay nila roon. Tahimik ang paligid. At ang mga tao ay magkakakilala. Tumutulong siya sa kabuhayan ng pamilya sa pamamagitan ng pagtitinda ng bigas na inaani ng kanyang mga magulang. Hindi sa kanilang lupang sinasaka at hindi rin nila pagmamayari ang maliit na pwesto kung saan siya nagtitinda. Isang mainit na araw, habang abala si Milan sa pagbabantay ng tindahan, may isang magarang sasakyan na huminto sa tapat nila. Agad siyang napatingin. Bihirang-bihira ang ganitong klaseng kotse sa kanilang baryo. Makintab ang pintura, malinis ang gulong, at tila hindi bagay sa maalikabok na daan. Mula rito, bumaba ang isang lalaki nasa edad 40. Nakasuot ito ng mamahaling relo at plantsadong polo. May suot din siyang salaming pang-araw na sumasalamin sa sikat ng araw. Lumapit ang lalaki at sandaling minasdan ng mga sako ng bigas bago tumingin kay Milan. Miss, kilala mo ba si Jose de Vera? May hinawang tanong nito. Opo, sagot ni Milan habang itinuro ang direksyon. Sa malaking bahay po sa dulo. Diretso lang po kayo, tapos kaliwa sa may malaking puno ng mangga. Tumango ang lalaki at bahagyang umiti. Salamat, malaking tulong yan. Tahimik na pinagmasdan ni Milan ang sasakyan habang papalayo ito. Kasabay ng pag-angat ng alikabok sa daan, hindi niya maipaliwanag. Ngunit may kakaibang kaba siyang naramdaman. Parang may hindi magandang mangyayari. Si Jose de Vera ang may-ari ng malawak na lupain sa baryo. Kabilang na ang bukid na sinasakan ng mga magulang ni Milan. Kilala ito bilang mabait. Ngunit alam ng lahat na sila'y mga nangungupahan lamang sa lupang iyon. Lumipas ang isang buwan at muling bumalik ang parehong sasakyan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito dumiretso sa bahay ni Jose. Huminto ito sa palayang tinataniman ng mga magulang ni Milan. May kasama ng lalaki. Isa pang lalaki na may dalang folder at paminsan-minsang kumukuha ng litrato at tila may sinusukat sa lupa. Dahil tanaw mula sa tindahan ng bukid, hindi na iwasang mapansin ni Milan ang kanilang ginagawa. Tahimik lamang siyang nagmasid. Ngunit unti-unting bumibigat ang kanyang pakiramdam. Isang hapon, dumaan ang kanyang ina upang magpahinga sandali. Anak, nakita mo ba ulit yung mga lalaking yon? Tanong nito habang pinapawi ang pawis sa noo. Opo, Nay. Sagot ni Milan. Kanina pa nga sila roon eh. Parang may tinitignan o sinusukat. May hawak pa pong mga papeles. Napabuntong hininga ang kanyang ina. Sana wala namang masamang balak, no? Alam mo namang hindi atin ang lupang yan. Tahimik na napatingin si Milan sa palayan. Hindi niya alam kung ano ang tunay na pakay ng mga lalaki. Kung bibili ba sila ng lupa o may iba pang dahilan. Ngunit sa loob-loob niya, may kung anong nagsasabing ang pagbabalik ng lalaking iyon ay simula pa lamang ng isang pagbabagong hindi nila inaasahan. Napabuntong hininga ang ina ni Milan isang gabi habang sila'y naghahapunan. Nako, mukhang bibilhin na yata ang bukid ng inaanak ni Sir Jose. Sabi nito habang dahan-dahang kumakain. Maliit lamang ang kanilang bahay, kaya bawat buntong hininga ay malinaw na naririnig. Sumingit ang ama ni Milan. Hindi iniaangat ang tingin mula sa kanyang plato. Hindi ba't matagal na yung usap-usapan? Dahil wala namang anak si Sir Jose, sa inaanak niya mapupunta ang lupa. Matanda na rin siya 80 anyos na ata. Tahimik na napayuko si Milan. Paano na po tayo niyan? Mahina niyang tanong. Wala agad sumagot. Tanging tunog ng kutsara at pinggan ng pumupuno sa katahimikan. Kung sakali, baka pumasok na lang ako sa palengke. Sabi ng kanyang ama matapos ang ilang sandali. Malayo ang bayan. Tugon naman ng kanyang ina. Sa pamasahe pa lang, bawas na agad ang kita. Sa sandaling iyon, tila lumiit ang mundo ni Milan. Sa lupang hindi nila pag-aari, umiikot ang kanilang kabuhayan at maaaring mawala iyon anumang oras. Simula noon, may bahid na ng inis ang kanyang nararamdaman sa tuwing nakikita niyang lalaking pabalik-balik sa bukid. Sa bawat pagdaan ng mamahaling sasakyan nito, pakiramdam niya'y unti-unting nabubura ang kinabukasan ng kanyang pamilya. Kapag tuluyang nabenta ang lupa, mawawalan ng hanap buhay ang kanyang mga magulang. Isang linggo, sarado ang tindahan. Nagkayayaan si Milan at ang kanyang mga kaibigan na maligo sa batis, ang tanging libangan nila sa baryo. Sa ilalim ng lilim ng mga puno at sa malamig na agos ng tubig, pansamantalang nakakalimutan ng mga alalahanin.
Manipis na sando at maikling short ang suot ni Milan. Sapat para sa pagligo. Basa ang kanyang buhok at nakatapak siya sa madulas na bato habang nakikipagkwentuhan. Milan, mag-ingat ka. Madulas dyan. Sigaw ng isa niyang kaibigan. Nako, oo na. Natatuwan niyang sagot habang iniingatan ng balanse. Biglang tumahimik ang isa pa nilang kasama at marahang sumiko sa kanya. Si Sir Loy. Bulong nito. Napalingon si Milan. Sa may daanan, nakatayo ang lalaki. May kalayuan ngunit kitang-kitang tindig. Nakasunglasses pa rin ito kahit hindi na ganoon katirik ang araw. Hindi niya namalayang naroon na pala ito. Mula sa kinatatayuan, tila nakatingin ang lalaki sa kanya o sa kanyang katawan. Biglang nanlamig ang pakiramdam ni Milan kahit mainit ang hangin. Agad niyang kinuhang tuwalya at binalot sa sarili. Uuwi na ako. Baka kailangan ako ni nanay sa pagluluto. Paalam niya sa mga kaibigan. Mamaya ka na. Maaga pa naman para sa hapunan. Awat ni Marie habang patuloy sa paglalaro ang iba. Maaga kasi kaming nagluluto eh. Sagot na lamang ni Milan. Hindi na siya lumingon pa. Mabilis siyang naglakad palayo. Dala ang kakaibang bigat sa dibdib na hindi niya maipaliwanag. Pagkaahon ni Milan mula sa batis, basa pa ang kanyang mga paa at kumakapit ang maliliit na butil ng buhangin sa kanyang balat. Habang papunta siya sa daan ng pauwi, bigla siyang napatigil. Nakatayo roon si Sir Loy. Nasa ilalim ito ng isang puno. Tila kanina pa naghihintay. Excuse me po. Maingat na sabi ni Milan habang pilit iniiwas ang kanyang tingin. Anong pangalan mo? Diretsyong tanong ng lalaki. Bahagyang humigpit ang hawak ni Milan sa tuwalya. Bakit niyo po tinatanong? Gusto ko lang malaman. Ikaw yung nagtitinda ng bigas, hindi ba? Patuloy nito. Opo, pero bakit gusto niyong malaman ang pangalan ko? Sagot niya, may pag-aalinlangan sa boses. Sir Loy, siya si Milan. Biglang saad ni Marie mula sa likuran niya. Agad niya itong sinamaan ng tingin. Ngunit nakangiti lamang ang kaibigan at tila walang mali siya sa ginawa. Milan? Ulit ni Loy, wari sinusukat ang tunog ng kanyang pangalan. Ako si Loy. Iniabot nito ang kamay para makipagkamay. Sandaling nag-alinlangan si Milan ngunit magalang pa rin siyang tumugon. Pagkatapos niyon ay agad siyang nagpaalam at naglakad palayo. Hindi niya inasahang susunod pala ang lalaki. Naririnig niya ang mga yabag nito sa likuran habang papalayo siya. Mas binilisan niya ang kanyang hakbang. Dito ka pala nakatira. Sabi ni Loy nang marating nila ang tapat ng maliit nilang bahay na yari sa kahoy at yero. Opo. Maikli niyang tugon bago bumilis na pumasok sa loob. Hindi na siya lumingon pa. Sumilip si Milan sa maliit na siwang ng dingding upang tignan kung nakaalis ng lalaki. Ngunit naroon pa rin ito, nakatayo sa labas. Nakatitig sa bahay nila na para bang may iniisip o binibilang sa isipan. Ilang sandali pang lumipas bago tuluyan itong umalis. Kinabukasan, maaga pa lamang ay nasa tindahan na si Milan. Inaayos niya ang mga sako ng bigas at nagwawalis ng alikabok sa paligid. Nagulat na lamang siya nang mapansin si Loy sa kabilang panig ng kalsada. Kunwari may kausap ito sa cellphone. Ngunit ramdam niya ang mga matang nakasunod sa bawat galaw niya. Hindi ito lumalapit. Ngunit sapat ang presensya nito upang siya'y mailang. Kahit yumuko siya upang magsalok ng bigas, pakiramdam niya hindi pa rin nawawala ang titig nito. Milan, parang lagi ka na niyang titignan na. Bulong ng kapitbahay nilang bumili ng bigas. Ngumiti lamang siya ng pilit. Baka nagkataon lang po. Ngunit sa loob-loob niya, alam niyang hindi na iyon nagkataon. Marami na ring nakakapansin sa baryo na tila palaging may matang nakabantay sa kanya. Hanggang sa isang araw, mismong sa bahay nila nagpunta si Loy. Sir Loy, napadalaw po kayo. Magalang na tanong ng kanyang ina nang makitang lalaki sa may pintuan. Dinadalaw ko lang po si Milan. Sagot nito, may dalang supot ng prutas at tinapay. Sa loob ng maliit nilang bahay, muling bumigat ang hangin at naramdaman ni Milan na tila mas lalo pang lumalapit ang presensyang matagal na niyang iniiwasan. Milan, halika rito! Agad na tawag ng kanyang ina na tila may mahalagang panauhin. Dahil kilalang may kaya si Loy, walang tumutol sa pagdalaw nito. Sa halip, mistulang mas lalo pang natuwa ang kanyang mga magulang. Maging ang kanyang ama ay naglabas pa ng monoblock chair para maupuan ang bisita. Dito na lang kayo mag-usap sa labas. Mas presko. Sabi ng kanyang ina sabay kindat kay Milan.
Isang kilos na lalong nagpaigting ng kanyang pagkainis. Hindi nagtagal, inutusan siyang samahan ni Loy sa may ilog upang makapag-usap ng maayos. Tahimik ang paligid doon. Ang agos lamang ng tubig at huni ng mga ibon ang maririnig. Marami namang babae diyan ah. Bakit ako pa? Tanong ni Milan. Hindi siya makatingin ng diretsyo. Dito laro. Agad na sagot ni Loy. May kakaiba ka. Ano naman yun? May bahid ng kontra sa tinig niya. Simple ka. Hindi ka tulad ng iba na agad nahuhumaling sa pera. Sagot nito habang unti-unting lumalapit. Napatingin si Milan sa kamay niyang hinawakan ng lalaki. Susubukan sana niyang bawiin iyon. Ngunit lalo lamang hinigpitan ni Loy ang pagkakahawak. Sir, bitawan niyo po ako. Sabi niya, pilit kumakawala. Huwag kang matakot. Mahina ngunit mabigat ang tinig nito. Hindi na ako bata para maghintay ng matagal. Gusto kita. Lalong bumilis ang tibok ng puso ni Milan. Ang lupang sinasaka ng mga magulang mo, mapupunta na sa akin. Tugtong ni Loy. Kung sasama ka sa akin, hindi na magiging problema ang pera ninyo. Sa simula, ay mariing tumanggi si Milan. Ngunit sa madalas na pagdalaw ni Loy, sa maayos nitong pakikitungo sa kanyang pamilya, at sa tila unti-unting paglapit nito sa kanilang buhay, dahan-dahan siyang nadala. Isang hapon, inaya siya ni Loy na maglakad sa bukid hanggang sa marating nilang pinakadulo kung saan naroon ang isang kubong ipinagawa raw nito. Akala ni Milan ay sandali lamang sila roon, ngunit hindi nila namalaya na lumalim na ang dilim. Hindi pa ba tayo uuwi? Tanong niya habang pinagmamasdan ng kalangitang puno ng bituin. Mula sa kanyang likuran, naramdaman niyang pagyakap ni Loy. Natigilan siya nang maramdaman ng mainit itong hininga sa kanyang batok. Gusto mo bang sumama sa akin sa Maynila? Tanong nito. Paanong pamilya ko? Mahinang tugon ni Milan. Isasama natin sila. Sagot ni Loy. Hindi na nakagalaw si Milan nang simulan siyang halikan ni Loy sa labi. Sa gitna ng katahimikan ng gabi at sa ilalim ng mga bituin, tuluyan siyang nadala sa mga sandaling iyon at hindi na rin siya nakapalagpa. Sa loob ng kubo, sa malamig na sahig, maraang inihiga ni Loy si Milan. Ang lamig ng gabi ay tila napawi ng init ng kanilang mga katawan. Ang huni ng mga kuliglig sa paligid ay wari sumasabay sa ingay ng kanilang mga paghinga. Ramdam ni Milan ang init ng mga haplos si Loy. Sa paraan ng paggalaw nito, halatang sanay na ito. Alam ang bawat kilos. Alam kung paano siya pakiligin at akitin. Unti-unti siyang nadala ng sandali, hanggang sa pareho nilang naabot ang rurok ng damdamin. Pagkatapos, agad silang nagbihis ngunit nanatili pa rin sa loob ng kubo. Sa gitna ng katahimikan, marami pang pangakong binitawan si Loy. Mga salitang puno ng pangarap at pag-asa. At si Milan, dala ng damdamin at paniniwala, ay nagpadala. Umaasang balang araw ay magkakatotoo ang lahat. Mula noon, mas madalas na silang magkasama. Kung saan-saan siya dinadala ni Loy, ipinaparana sa mga bagay na noon ay sa isip lamang niya nakikita. Hanggang sa isang araw, nakapasok si Milan sa malaking bahay ni Sir Jose. Matanda na ang may-ari at kinakailangan na ng alalay upang makatayo. Ganito kalaking bahay ang titirhan natin sa Maynila. Sabi ni Loy habang pinagmamasdan nilang malawak na sala. Namangha si Milan. Sa buong buhay niya, hindi pa siya nakatira o nakapasok man lang sa ganitong kalaking bahay. Pakiramdam niya ay para siyang ibang tao sa loob ng lugar na iyon. Inaya siya ni Loy sa kwarto nito. Maluwag ang espasyo, malambot ang kama, at mabango ang paligid. Sa tuwing nasosolo siya ni Loy, hindi nito pinapalagpas ang pagkakataon. At dahil nasanay na rin si Milan sa ganitong setup, hinahayaan na lamang niya ang sarili na tangayin ng agos ng damdamin. Muling nagtagpo ang kanilang mga labi. Mula sa leeg hanggang sa halik sa labi, hanggang sa marating nila ang kama. Sa laki ng bahay, malaya silang gawin ang nais nila. Walang makakadinig, walang makakaalam. Pinaligaya siya ni Loy ng araw na iyon. At habang magkatabi silang nakahiga pagkatapos, tahimik na nakatitig sa kisame, kitang-kita ni Milan ang saya sa mukha ng lalaki. Parang ayaw pa nitong bumalik sa realidad. Nakain muna tayo sa baba. Aya ni Loy habang buwabangon at inaayos ang suot. Nauna itong bumaba. At si Milan naman ay nagpaiwan sandali upang magayos. Sa harap ng salamin, sinuklay niya ang kanyang buhok at inayos ang damit na bigay ni Loy. Malambot ang tela, kulay na dati hindi niya kayang bilhin.
Malaki na ang ipinagbago ng kanyang ayos dahil kay Loy. Halos bago na palagi ang kanyang mga damit dahil sa mga regalong natatanggap niya. Minsan, napapaisip siya kung siya pa ba ang dating Mila na nakatayo sa maalikabok na tindahan ng bigas. Habang pababa siya ng hagdan, may narinig siyang usapan mula sa kusina kung saan naroon ang mga kasambahay. Hindi naman talaga seryoso si Sir Loy. Bulong ng isa, ilang babae nang nagdaan sa kanya sa Maynila. Sigurado, kapag nagsawa siya kay Milan, iiwan din niya. Parang may kumirot sa dibdib ni Milan. Saglit siyang natigilan sa gitna ng hagdan. Shh! Baka marinig ka. Sagot ng isa pa. Malinaw niyang narinig ang mga salita. Ngunit tila hindi niya iyon lubusang pinapasok sa isipan. Marahil, ay pinili niyang balewalain ng mga iyon. O baka natatakot lamang siyang harapin ang posibilidad na ang lahat ng pangakong pinanghawakan niya ay maaaring maglaho at siya'y mapilitang bumalik sa dati niyang buhay. Maayos ang takbo ng pagsasama ni na Milan at Loy. Ipinagawa ni Loy ang dati nilang bahay at tinulungan pa ang mga magulang ni Milan na makapagsimula ng sariling tindahan sa harap nito. Unti-unting gumaan ang kanilang buhay. May sarili na silang puhunan at hindi na lamang umaasa sa lupang hindi naman kanila. Si Milan naman ay tuluyan ng tumira sa malaking bahay. Isang hapon, dumalaw ang kanyang mga kaibigan. Grabe ka, Milan! Biro ni Marie habang hinihimas ang makapal na kortina sa sala. Dati sa barong-barong ka lang nakatira. Iba talagang nagagawa ng swerte. At ng ganda. Nakakaingit ka naman. Dagdag ng isa pa nilang kasama habang paikot-ikot ang tingin sa malawak at maaliwalas na sala. Parang artista ang buhay. Napangiti si Milan. Darating din ang para sa inyo. Sagot niya. Hindi ko naman kayo nakakalimutan kahit saan ako dalhin. Dapat lang. Sabay-sabay nilang sagot. At kapag nasa Maynila ka na, susugurin ka pa rin namin. Nagtawanan silang lahat. Sa mga sandaling iyon, parang walang nagbago sa kanilang pagkakaibigan. Kahit ang paligid ni Milan ay malayong malayo na sa dati niyang mundo. Kinagabihan, maaga siyang naligo at nagayos. Tiniyak niyang maayos ang kanyang buhok at mabango ang kanyang balat. Galing Maynila si Loy at pauwi na raw ayon sa tauhan nito. Pagdating ng lalaki, sinalubong niya ito sa may pintuan. Kamusta ang biyahe? Tanong niya habang tinatanggal ni Loy ang sapatos. Ayos lang. Sagot nito. Halatang pagod ngunit mingiti pa rin. Medyo traffic pero nakauwi rin agad. Magtatanong pa sana si Milan tungkol sa mga lakad dito sa Maynila. Ngunit agad siyang nilapitan ni Loy at marahang hinaplos ang kanyang braso. Ang bango mo naman. Bulong nito habang inaamoy ang kanyang bagong labang buhok. Siyempre, pinaghahandaan kita. Sagot niya na may halong lambing. Ngumiti si Loy at hinila siya palapit. Sa tuwing magkasama sila, pakiramdam ni Milan ay siya lamang ang sentro ng mundo nito. Minsan pa nga, nangako si Loy na bibigyan siya ng anak. Isang gabi, habang magkatabi silang nakahiga at nakatingin sa kisame, bigla itong nagsalita. Gusto ko magkaroon tayo ng baby. Mahinang sabi nito habang hinahaplos ang kamay ni Milan. Totoo ba? Tanong niya, hindi agad makapaniwala. Handa ka na? Oo, sagot ni Loy. May ngiting hindi maipinta. Gusto ko may maliit na ikaw na tatakbo rito sa bahay. Gusto ko marinig ang tawanan ng anak natin. Napangiti si Milan at mas lalong yumakap rito. Ilang buwan lamang lumipas, napansin ni Milan ang pagbabago sa kanyang katawan. Nang makumpirma niyang buntis siya, kabado niyang ibinalita ayon kay Loy. May sasabihin ako. Mahina niyang panimula. Ano yun? Tanong nito. Tila nagtataka sa seryoso niyang muka. Buntis ako. Sagot niya, halos pabulong. Sandaling natahimik si Loy. Pagkatapos ay biglang lumiwanag ang mukha nito. Talaga? Halos mapasigaw ito sa tuwa. Magiging tatay na ako? Kitang-kita ni Milan ang saya sa mukha ni Loy nang malaman nito ang tungkol sa pagbubuntis niya. Agad siya nitong inalalayan paupo at marahang inilapat ang kamay sa kanyang tiyan. Tila ba naroon na agad ang bata? Kapag babae, Mila ang papangalan ko. Masigla nitong sabi. Kapag lalaki naman, Luis. Matapang pakinggan, di ba? Napangiti si Milan. Ikaw na talagang nagdesisyon, no? Biro niya. Kahit sa loob-loob niya ay tuwang-tuwa rin siya. Sa panahong iyon, pakiramdam niya ay buo na ang kanilang mundo. Kahit hindi sila kasal, para na silang mag-asawa.
Magkasama sa isang bahay, may mga planong hinahabi at may batang paparating na inaakala niyang lalo pang magpapatibay sa kanilang pagsasama. May mga bulong-bulungan man siyang naririnig mula sa iba, mga paalala na baka balang araw ay pagsisihan niyang lahat. Pinili niyang huwag pansinin yun. Sa bawat paghaplos ng hangin sa bagong bahay na ipinundar ni Loy para sa kanila, pilit niyang pinapaniwala ang sarili na tama ang lahat ng kanyang desisyon. Isang umaga, nagpaalam si Loy na babalik muna sa Maynila. Kailan mo ako dadalhin doon? Tanong ni Milan habang inaayos nito ang mga damit sa maleta. Kapag 5 buwan ka na, sagot ni Loy habang sinusuot ang relo. Mas maayos ang mga ospital sa Maynila. Doon ka mas ligtas. Sasama rin ako sa iyo roon ha? Pahabol niyang tanong. Siyempre, tugon nito, sabay halik sa noon niya. Konting tiis lang, tumango si Milan. Sanay na siya sa madalas na pagpunta ni Loy sa Maynila, kaya hindi na iyon bago sa kanya. Naiwan siyang mag-isa sa bahay na binili nito. Hindi man kasing laki ng bahay ni na Sir Jose, ngunit maayos at komportable. May sariling silid, malinis sa kusina, at bintanang tanawang malawak na bukid. Ito ang tahanan nilang dalawa. O iyon ang akala niya. 2 araw siyang naghintay. Sa tuwing may dadaan na sasakyan, agad siyang sumusulyap sa bintana. Umaasang iyon ang kotse ni Loy. 3 araw, wala pa rin. Baka maraming inaasikaso sa Maynila, sabi ng kanyang ina habang inaabutan siya ng mainit na gatas. Huwag mong estresin ang sarili mo. Oo nga, dagdag ng kanyang ama. Ay mas isipin mo ang apo namin. Kailangan ka niyang malakas. Sinubukan ni Milan na kumalma, ngunit may kakaibang kutob na sumiksik sa kanyang dibdib. Gabi-gabi, nakatitig siya sa kisame. Hinihintay ang pamilyar na tunog ng sasakyan na hindi naman dumarating. 1 linggo na ang lumipas at wala pa ring balita. Sa huli, nagpasya siya na mismo ang pumunta sa Maynila. May address na binigay si Loy noon at maingat niya itong itinago sa loob ng lumang pitaka. Buong biyahe, mahigpit niya iyong hawak. Parang doon nakasalalay ang kasagutan sa lahat ng kanyang pangamba. Pagdating niya sa lugar, hindi siya nagkamali. Isang napakalaking bahay ang tumambad sa kanya. Mas malaki pa kaysa sa bahay ni na Sir Jose. Mataas ang gate at may nakabantay sa labas. Huminga siya ng malalim bago pinindot ang doorbell. Ilang sandali, isang kasambahay ang lumabas. Nandyan po ba si Loy? Tanong ni Milan. Pilit pinapatatag ang boses. Opo, nasa loob po siya. Sagot ng maid. Sino po sila? Pakisabi po si Milan, girlfriend niya. Masiglang sabi ni Milan. Pilit pinapatatag ang sarili. Napakunot ang noon ng kasambahay. Ilang segundo itong tumitig sa kanya bago marahang nagsalita. Iha, may asawa po si Sir Loy. Nasa loob po ang misis niya. Baka naman nagkamali lang kayo. May pagdududang saad nito. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Milan. Biglang tila nawala ang ingay ng paligid. Hindi na niya marinig ang dumadaang sasakyan o ang mga yabag sa labas ng gate. Asawa? Mahina niyang ulit. Pero ako ang kasama niya. Ako ang pinangakuan niya. Pasensya na po. Malamig na tugon ng maid. Baka isa lang kayo sa mga babaeng nilalapitan niya. Hindi agad nakapagsalita si Milan. Nanigas siya sa kinatatayuan hanggang sa may isa pang katulong na lumabas at marang hinawakan ng kanyang braso. Ma'am, mas mabuti pong umalis na kayo. Ngunit hindi siya pumayag. Nagpumigla siya at sumigaw. Umaasang maririnig siya ng lalaking minsan nang nangako ng habang buhay. Loy! Lumabas ka! Harapin mo ko! Sigaw niya, pilit kumakawala. May anak tayo! Huwag mo kaming talikuran! At doon mismo sa harap ng malaking bahay, nakita ng sarili niyang mga matang katotohanan. Bumukas ang pinto. Lumabas si Loy. Maayos ang bihis. Kalmado ang muka. Tila walang anumang problema. Nakatayo ito sa may pintuan. Nakatanaw sa kanya mula sa malayo. Nagmamakaawa si Milan na lapitan siya nito. Nakausapin siya. Napanagutan ng lahat. Ngunit wala. Nakatayo lamang si Loy. Tahimik. Habang pinapanood siyang ilayo ng mga tauhan nito palabas ng gate. Umuwi si Milan ng luhaan. Wasak ang puso at puno ng galit. Sinumpa niya si Loy sa sakit na idinulot nito sa kanya. Ang dating kinaiinggitan sa baryo, siya na ngayon naging usap-usapan at pinagtatawanan.
Marami ang nagsabi na naging bulag siya sa pag-asa, na bakit siya naniwala na mamahalin siya ng isang lalaking mayaman at makapangyarihan. Lalong nadagdagan ng sakit nang malaman niyang ang bahay na sinasabing binili para sa kanila ay inupahan lamang pala ng 1 taon. Nang matapos ang kontrata, wala silang nagawa kundi bumalik sa dati nilang kubong tahanan. Ginamit lamang siya, pinangakuan ng kasinungalingan, iniwan na may dalang bata at mga pangarap na hindi kailanman magkakatotoo. Mula noon, nagbago si Milan. Hindi na siya naniwala sa matatamis na salita at lalong hindi na siya nagtiwala sa mga pangako ng mga mayayaman. Sa halip, ibinuhos niya ang lakas sa pagsusumikap. Pinalago niya ang kanilang bigasan, nag-ipon, at kalaunan ay nakapagpatayo ng pwesto sa bayan. Unti-unting umangat ang kanilang kabuhayan, hindi dahil sa tulong ng iba, kundi dahil sa sarili niyang pagpupunyagi. Hindi na siya nag-asawa pa. Ang kanyang anak na babae ang naging sentro ng kanyang mundo. Lahat ng pagmamahal na minsan niyang inialay sa maling tao, ibinuhos niya sa kanyang anak. Sa kaibuturan ng kanyang puso, iisa na lamang ang kanyang hiling, na sana'y hindi na muling magtagpo ang landas nila ni Loy, sapagkat alam niyang hindi niya ito kailanman kayang patawarin. Hanggang doon na lamang ang kanyang kwento. Nagmamahal, Milan,